Mayong umaga, magandang umaga. Tatay, okay. Salamat din din. So, Hi, 1 million magandang viewers. umaga sa lahat. Are you happy today? God is good All the time. all the time. So, ngayong umaga, ang magsasalita sa atin, no, ay export import. Import. Okay, so at least makarinig kayo ng bago na naman, di ba? So, bago siya share, no, sa salita ng Panginoon, allow me to introduce, no, siya. So, ang ato ang speaker karon, actually nagkaila-ila lang mi Ano ka? Basta pala through online, no, Facebook. This is my first time na nagkita mi ng karon lang. Thank you for watching. So, ginaisip na ko siya may disciple and may mentor. Dahil siya po ang tumutulong sa akin, no, sa pag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya malaking salamat ko dahil pumunta talaga siya dito sa Hi, Dahil Charles. yung Happy asawa pala niya ay Sunday, taga Davao. Fernandez. Thank you for Hindi na siya watching. Pilipino. Kasi na siya, Canadian. So, siya ay isang Canadian citizen na. Rodney? Ano yung Dahil Rodney? matagal na siya sa Rodney. Canada. So, sabi niya, mag-visit siya sa Davao, kaya sabi ko, pwede ka ba share ng salita ng Panginoon sa church namin? Kahit maliit lang church namin, kunti lang kami, okay naman sa kanya. So, ngayong umaga, ang ating speaker, siya po ay, hindi ko tinanong yung background niya, pero alam ko siya ay isang anak ng ating Panginoon. Then, may dalawa siyang anak, isang lalaki at isang babae. Yung babae dito, yung panganay niya nandun sa bahay kasi hinuli. Dito ba sa Pilipinas, no, pinatuli. So, nandun lang siya sa may Emily Homes. Tapos, may isang asawa. Nandun din kasi nag-alaga sa... Then, siya po ay isang nagtatrabaho doon sa Canada. Parang sa nabasa ko sa kanya, parang IT support consultant sa isang company. Galing to sa technology. So, siya po ay, ang ministry niya ngayon ay tumutulong, no, sa mga church leader via online to equip mga pastor, lay worker sa church, no, para ma-enhance sa kanilang pagtuturo, pag-share ng salita ng Panginoon. Kaya hindi ako nag-atubili na sumali. Kaya isa ako sa kanyang mini-mentor ngayon. So ako po ay nagpapasalamat. So, kabangin ko ninyo sa pag-welcome sa ato ang speaker for this morning worship. Walang iba, hindi si Pastor Rudy Babaran. I-Rudy ko na lang kasi almanaki yung pangalan niya. So please welcome Pastor Rudy Babaran. Yan namang speaker. Bukunin nan. Salamat sa Panginoon. Ayan, salamat po. Ako po ay nagagala kasi Didayin ka na. na-invita po ako dito. At tunay nga po na ang nagbubuklod po para sa ating lahat ay iisa lang. Ang Panginoon Yesu Cristo. Amen. At yun po yung ating pag-uusapan. Ang pagbubuklod, Arman. pagtutulungan, pagtatawaran, at paano maging matatag ang iglesia nito. So, sa araw nito, salamat kapatid for a short introduction. Hindi ko na rin kailangan pagdagdagan yun dahil in the eyes of God, ano ba na accomplishment natin hanggang dito lang. Hindi natin pwede pag malaki yun. Hindi na natin madadala sa langit. Sabi ni Job,
lumabas tayo nang wala, alis din tayo nang wala. So, ano man ang meron tayo ngayon, that doesn't matter. What matters is, nandito kayo. Nandito kayo. Message na. Papatuloy. Sumasamba sa Panginoon. So kung sino ay mawala rito, we pray for them na sa susunod ay darating din po sila para makasalo natin sila sa ating pagsamba sa Panginoon. So ngayong araw na ito, mga minamahal, ako po ang pinagdala ng Panginoon dito para mag-deliver ng kanyang salita. At ang salitang ito ay hindi po galing sa akin, kundi galing po sa salita ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay medyo personal. Medyo masakit. At medyo minsan kung tayo po patatamaan nito ay hindi po katanggap-tanggap. Dahil pag nagsalita ang Panginoon sa Hebreo, sabi niya doon, ang kanyang salita ay katulad ng isang tabak na double edge. Kapag ito po ay sumagi sa atin, kahit po sa kasuluk-sulukan ng ating katawan, ng ating mga buto hanggang doon, kung saan makikita natin yung sinisip-sip natin hanggang doon. So, masakit talaga po nagsalita siya. So, ang ating pong tema sa araw na ito, ang ating, kung meron po tayong Biblia, e-Bible, sana po natin, 1 Corinthians chapter 12, verse 12. At bago po natin ito basahin, ay ako po ay manalangin ng konti sa ating Panginoon, sa kanyang guidance, sa ating pag-aaral. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. We glorify your name, O Lord. We thank you for this wonderful opportunity that you will be the one to be elevated. You will be the one to be praised. You will be the one to give an honor and glory sa aming pag-aaral, sa aming pagsalusaluhan. Salamat po, Lord. Use me as a channel of blessing. Wala po kong alam, Panginoon. Ikaw, Lord, ay sa makita. Ikaw, Panginoon, ay sa magsalita para sa akin. Salamat po muli, Lord. Bless you, Lord. Amen. Okay, so, kung nabasa na po natin, may I request someone else to stand up and read before us. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. It doesn't matter kung ito po ay Bisaya, that's totally fine. Hindi ko. Any one of you, please. Abre. Sige po. Sige na. Kahit sino po nauna na. Go ahead. 1 Corinthians 12, verse 12. For us, the body is one, and has a number of parts, and all the parts make one body. So is Christ. Amen. Salamat po, sister. Sa binasa mo. Scatter. So, makikita natin dito, Scatter. Dagin mo. dito sa teksto na binasa natin ay sapagkat kung paano ang katawan ay isa at may maraming mga bahagi at ang lahat ng mga bahagi ng katawan bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman sa Kristo. So dito, ang iglesia po mga kapatid ay hindi lamang po ito isang gusali o isang organisasyon. Ano, nakikita natin, iglesia, tinatawag natin iglesia ito. Pero, ito po ay isang buhay at gumagalaw na katawan. Kaya nga nandito tayo, gumagalaw tayo lahat. We are called a living creature. We are called a living organism. Pag sinabing living organism, they have the capability to reproduce. They have the capability to multiply. Living organism. So, dito, isang buhay at gumagalaw na katawan, nilikha at pinanatili ito ng Diyos. Kaya nga tayo nananatili hanggang ngayon. Kung meron po sa kalagitnaan natin ang hindi nagpatuloy, bahala ng Diyos. Siya lang po nakakatagpuan. So, habang nandito po tayo, habang nagsama-sama po tayo, pinapanatili po ito ng Diyos. Itinuturo mismo ng hawak-hawak ng Biblia
na ang kasulatan na ito, na ang iglesia, ay mismo ang katawan ni Kristo. Kaya nga nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ano po ang itinawag sa atin? Tayo po ay tinawag na isang born again. Pag sinabing born again, isa po siya sa bagong nilalang. At ang born again nito na tinawag nila, ay tinawag din siyang isang kasama sa iglesia. At itong kasama sa iglesia ito po mismo rin yung tinatawag na the body of Christ. We are called the Church of God. Sa Tagalog, tayo po ay tinawag na katawan ni Kristo, isa sa katawan ni Kristo, at ito po ay tinatawag na tayo ay kabilang sa Iglesia ni Kristo. We're talking about IMC. Para maliwanag po. Iglesia ni Kristo po tayo na kasama. So dito, makikita natin na ngunit ang bawat mananampalataya ay isang mahalagang bahagi po nitong church na ito. Ngunit tulad na isang pisikal na katawan na maaaring maging mahina, may sakit, o masira kapag hindi maayos na gumagana ang mga bahagi nito. Nagiging mahina rin po ang iglesia ito kapag hindi nauunawaan ng mga kasamahan natin ng mga mananampalataya ang kanilang papel, o minsan, and most of the time, tumatanggi po sila na magtulungan. So, sa kasalukuyan po, mga minamahal, marami pong iglesia na merong nahihirapan. May mga ganitong klaseng problema. Well, hindi ko alam dito kung merong kayong katulad dito, pero malalaman po natin mamaya habang tayo po ay nag-aaral. Hindi po dahil sa panlabas kung bakit may mga churches na nahihirapan po, kundi sa mga miyembro po mismo na hindi sila gumaganap ng kanilang tungkulin. They are not doing their own share in the church. Bakit? Dito sinabi po dito na may mga nakakaramdam na walang halaga. Aakala nila wala silang silbi dito sa church na ito. Meron din, iniisip nila na wala silang may aambag. Nasabi lang nila, sila naman may alam dyan, sila may ginagawa. Basta ako, nandito lang ako. So, mayroon namang tumatanggi makipagtulungan dahil sa una, pagmamataas. O kaya mayroong competition na nangyari. O minsan, for worse, ay nagkaroon po ng pagkabahabahagi. Division within the church itself. So, may mga miyembro na meron ding spiritual na mahina. Given na po yun. Na meron sa ating kasamahan na talagang mahina ang kanyang pananampalataya, na habang ang iba naman ay sinusubukan gawin ang lahat ng mag-isa. Yung tinatawag natin jack of all trades kung meron po sa ating kalagitnaan dito. Ngunit, nilikha po itong church na ito, at ang ibang mga churches, nilikha po ito ng Diyos, ang iglesia nito, upang hindi po magkahati-hati at hindi siya balanse, kundi, o hindi rin siya epektibo, kundi sa halip, tinawag po tayo ng Diyos upang magtulungan bilang isang katawan sa ilalim po ni Kristo na siya po ang ulo ng iglesia ito. Hindi po ito tinatag ng isang tao, kundi itinatag po ito sa ilalim ng ating Panginoong Jesucristo. Nandun sa hierarchy na yun, kundi ang ating pastor, at ang lahat ng mga kanyang leaders, at ang lahat ng mga workers. So, ano ang konteksto nitong ating pinapag-aralan? Sa 1 Corinthians chapter 12. Kung meron po kayong time, basahin ito ang buong 1 Corinthians chapter 12. Sabi po doon, isinulat ni Apostol Pablo
ang liham na ito sa mga taga-Corinthians dahil ang kanilang iglesia po ay nagkakaroon ng inggitan. Maraming nagmamataas. At kalimitan sa kanila, at most of the time, sila po ay nagkabahagi. Meron yung division sa Charles Leo. Kaya sa 1 Corinthians chapter 12, yun po ay isinulat ni Pablo para sa lahat ng mga iglesia na dahil dito, kung paano pagkabahagi tungkol sa mga espiritual at kaloob ng pamumuno, merong mga inggitan. Nang dahil yung iba, merong posisyon, yung iba, may ginagawa, nagkakaroon po siya ng inggitan. So, may mga miyembro iniisip na ang kanilang mga kaloob ay mas mahalaga kaysa iba. Yun ang iniisip nila na magaling naman si kapatid sa ganyan. Hindi siya naman gumawa. Magaling naman si kapatid sa ganon. Hindi siya gumawa. Magaling naman si kapatid sa worship. Siya naman gumawa. So, dito makikita natin na habang ang ilan ay nakaramdam ng kawalang halaga sa iglesia. Kung sino man sa atin dito na nakaramdam ng ganon, ay ginamit po ito ni Pablo, mga kapatid, ang halimbawa ng katawan ng tao. Upang ipaliwanag na ang bawat mananampalataya ay may mahalagang papel sa pagpapatibay nitong church na ito at sa lahat ng mga churches na natin. Now, sa araw na ito, pag-aralan po natin kung paano natin mapapalakas ang iglesia nito. At ang sa pamamagitan po ito ng tamang pangunawa at pagtupad sa ating nagkamali bilang bahagi ng katawan ni Kristo dito sa iglesia nito. So, number 1, ang iglesia ay isang katawan na maraming miyembro. Kaya nga tayo maraming members po dito. So, letter A, bawat mananampalataya ay may layunin sa iglesia. Hindi po kayo bigla na lang nag-appear dito at sabihin nyo, ba't ako nandito? Anong ginagawa ko rito? Anong role ko dito? So, meron po tayong, ang iglesia nito ay isang katawan na maraming miyembro at ang bawat mananampalataya ay may layunin. Ano yon? Hindi po tinawag ng Diyos ang sino man sa atin, sa kaligtasan natin, na hindi rin sila tinatawag upang maglingkod sa kanyang katawan. Nung una po kayo nakakilala, tayo po ay tumugon. At yun po ang dahilan kung bakit tayo nandirito. Tayo po ay tumugon, pumunta tayo dito, tayo po ay nakipag-isa dito sa simbahang ito. Ang bawat Kristiyano ay tinubog, pinagkalooban, at inilagay sa iglesia para sa iisang natatanging layunin. So, ibig sabihin mga kapatid, mahalaga ka po dito. Hindi ka po basta-basta. Isa ka sa isang napakahalaga ng church na ito. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 14. Sabi po niya doon, sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi lang, kundi marami. Tignan yung sarili nyo. Sorry. Tignan yung sarili nyo. Di ba kompleto tayo? Sorry. Thank you. Ang isang katawan ng tao Thank you. ay marami bahagi. Gaya sa sinabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 14. Wala pong mananampalataya ang walang halaga o hindi kailangan. Bawat isa ay may mahalagang tungkulin upang patatagin ang iglesyang ito. Halimbawa, nagising po tayo one day, hindi na po gumagalaw yung isang paanak ko. So, ano mangyari? Mahirapan tayo maglakad. Sino naapektuhan? Katawa. Hindi ka makapasok sa trabaho. Hindi mo magawa yung gawain mo sa bahay. So, dito, bawat galaw ay magiging isang pinakamahirap, kundi minsan, hindi rin siya magagawa yung kanyang tungkulin ng katawang ito.
Ganyan din po dito sa iglesia. Kapag ang isang miyembro na tumatangging gumanap sa kanyang tungkulin, apektado po lahat. Lahat yan, apektado. Okay, meron tayong example. Si Bunganga daw ay malakas kumain. Nagko-complain ngayon si Kamay, si Paka, tsaka kung sino man parte ng katawan niya. Sabi nila, ito si Bunganga, lalo ginawa, di puro kain ng kain. Eh ito naman si Bunganga, nagtampo. Nagtampo po siya. Sabi niya, total, sabi niyo, ganito siya one day. Walang epekto. 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Nagko-complain na si Kapaa, si Kamay. Sabi nila, Bunganga, please kumain ka na kasi nanghihina na kami. Kumain ka na please kasi hindi na kami makagalaw dahil wala na kong lakas ang katawan. Huminto na kasi kumain si Bunganga. So, ibig sabihin, kapag isa sa parte ng katawan natin ay biglang huminto, Yan yun. damay lahat. Ayun, musig na mama. Kaya nga, yan po ang sinulat ni Pablo sa Corinto. So, dito makikita natin na ang bawat miyembro ay inilagay na sa iglesia ayon sa plano ng Diyos. So, kagaya po na sabi ko kanina, hindi kayo bigla na lang lumitaw dito. Na bigla na lang nag-appear, and then sabihin mo sa sarili mo, ano ginagawa ko rito? Ano ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Anong role ko dito? Yung thank you. Salamat. May mga mananampalataya na nakaramdam Ito na po kawalang si halaga Pastor o Jeric. hindi Pastor qualified. Jeric Liminyo. Habang may iba naman na naiinggit sa mga nasa mas nakikita nilang posisyon. Ngunit itinuturo Ito po na si ang Oscar. Diyos Oscar ang Dumalay. nagtakda kung saan tayo nabibilang dito sa katawan ni Kristo. Sinabi po niya yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18. Sabi niya po doon, ngunit tayo po ay inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So kapatid, ang iyong papel dito sa iglesia ito ay hindi po aksidente. Kung nakikita nyo ang pastor's wife dito na napakagaling mag-worship, kaya nyo rin po yung akala nyo lang, hindi nyo kakayanin din yun. Kasi feeling ninyo, magaling naman si sister, hindi siya nalang gagawa. Okay na ako dito. Wala akong, walang yan. Wala akong calling yan, wala akong gift sa libo. So, ito ay bahagi ng perfectong plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, inilagay po tayo dito sa iglesia para magamit, para makita, para ikaw po ay may pakinabang. Kagaya po, nung tayo po ay tinawag ng Diyos, nung una tayo na nakakilala sa Panginoon, ay tayo po ay naligtas. Hindi lang po tayo naligtas, kundi tayo rin po ay tinawag upang magbahagi ng kanyang salita. Ilan po ba sa atin dito ang nagsishare ng Word of God sa kanilang mismo pamilya? O nahihiya po tayo? Si Sister Juan, isang kasi sila po, nauna kasi dito, nag-split po kami. I'm from Isabela Province, sa North. Nauna po siya sa kanyang family. At si Papa ay devoted po yan ng Catholics. Although we tried all our best to share the gospel, dahil nga malayo kami, walang nagpa-follow up. So, pag nakarinig siya, balik siya ulit. Pag wala na kami, balik siya ulit kung saan ang traditional. So,
bilang tinawag ng Diyos, bawat isa sa inyo mga kapatid ay tinawag upang magbahagi ng salita. Tagalog ka lang. Dahil ikaw kapatid, hindi ka bigla na lang lumitaw dito ng ganun na lang. Meron kang role. Ang role mo ay maligtas. Ang role mo ay maging bahagi ng tagapagligtas na yan. At ang role mo ay magamit ng malakasan sa iglesia ito. Sabi po niya, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 18 na sinabi ko kanina, inilagay po ng Diyos ang bawat isa sa mga bahagi nito ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So, ang kalooban po ng Panginoon sa atin ay magamit po tayo. Hindi po yung basta nalang pumunta tayo dito, pag natapos na, umuwi na, parang walang nangyari. Kabuto ng malay mo. At kung meron man tayo na naramdaman o nakaramdam po tayo na minsan masasabi natin na bakit parang wala nang epekto yung sermon ni Pastor? Bakit parang hindi, wala na yatang power sa akin yung mga word of God? Bakit parang hindi na ako tinatalaban? Dahil ayaw natin magsabit doon, ayaw natin sumunod, ayaw natin tanggapin, at ayaw natin i-share. So, ang mangyayari ngayon, magiging stagnant po tayo. Isang stagnant na mananampalataya. So, dapat iwaksin po natin ang paniniwalang merong mas mahalaga o hindi mahalagang miyembro ng iglesia ito. Sa katotohanan po, mga minamahal, bawat tungkulin po ninyo dito ay mahalaga. Kaya nga tayo, merong pastor. Kaya nga po tayo merong leaders. Kaya nga po tayo merong tagapagturo. Upang sa ganoon, sila po ay gumagabay at nagtuturo po sa atin. Meron din tinatawag na evangelist. Makikita po natin yung mga tao dyan na nasa labas. Nag-preach sila. They are the evangelists. Tinawag po sila doon. Meron din tayong tinawag dito sa praise and worship. Sila po ay tagapanguna sa pagsamba. Tinawag din po, yung meron tayong sinatawag na tagapamagitan. Yung tinatawag natin prayer. Ano tawag doon? Intercessor. Sino sa atin ang prayer intercessor? Baka naman pag nilapitan ka ng kapatid, kapatid natin, alam dyan. Sige, pag-pray na lang natin, pero in fact, hindi mo naman pray. Sila po ang mga ginagamit ng Panginoon. Kaya nga, tingnan nyo, pag meron tayong problema, sino muna natin tinatawagan? Minsan, ang mga minsan, kilala. Amen. Minsan, kung sino yung ating feel natin. Doon natin sinasabi yung prophet. Ano ito ito? Minsan naman, diretso kay pastor kasi isa yung ano natin, isa yung ating tatay. Diba? Sa kanya natin sinasabi yung problema natin. Pero most of the times, dahil nga hindi tayo nagpapagamit, dahil hindi po natin nagpapasubmit, nahihiya po tayo. Ang tinatawag natin kung sino-sino na lang. So dito, makikita pa rin natin na meron po tinawag din sa kalooban, at ito po ay sa perfectong plano ng Diyos, ay meron po tinatawag na gift of giving. Tinawag po sila, may mga tao, may mga miyembro na tinawag na talaga naman po ay maluwag silang nagbibigay sa church. Ito po ay isang gift, mga kapatid. So kung meron man sa ating kalagitnaan na talagang nahihirapan magbigay, nahihirapan pumunta dito, nahihirapan mag-pray, nahihirapan sa kanyang buhay, Kristiyano, manalangin po tayo, hingin natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang perfectong plano, doon po niya tayo tinawag. At meron din siyang tinawag na tagapaglingkod. Ang ibig sabihin niyan, may mga workers po tayo behind the scene. Yung minsan, tinawag ni Pastor, pala ka na dyan ikaw mauna ko, hindi ko mag-open, o kayo maglinis doon, o
Sila yung tinawag ng Panginoon. Kaya ikaw kapatid, kung isa ka doon sa member na yon, Ito kami nagkatama. purihin ang Panginoon. Hindi ka basta-basta. Ikaw ay isang katawan. Binubuo ka ng katawan ng iglesia ito. At meron kang pakinabang. Huwag mong sabihin na, ay, taga-ano lang naman ako doon. Ang matot na. Buti pa sila. Lami yan. Marunong sa word of God. Taon eh. Kaya nga, may mga tinawag eh. Ang dami si Dahil- Jumud na si Jumud. Doon sila Ayaw, tinawag. ayaw si Kuya. Ayaw. Kung ikaw ay tinawag sa paggawa ng maliit na bagay, mag-impress ka ron. Ang kasabi natin kang gawin. So, ano man ang yung tungkulin mga minamahal, ito po ay mahalaga sa Diyos. Mayaman po sa atin. Pati yung bayaw. Nakikita niyo ba ang yung sarili bilang isang mahalagang bahagi ng iglesia? Umunod ka din. Kaya mata mo. Nakikita niyo ba ang yung sarili bilang isang mahalagang bahagi ng iglesia nito? O iniisip mong, wala na. I don't care. Sila naman mga magaling to eh. Sila naman ang ano, malapit kay pastor. Tama ba yung kapatid? Tama yun. At paborito ni pastor yan eh. Siya kasi lagi tinatawag eh. Hindi po ganun. Hilingin po natin sa Panginoon kung merong mag-burden na nahihirapan po tayo magpasubmit sa iglesia ito sa pamamagitan ng pastor ninyo. Alright, so number 2, medyo matatagalan tayo pero susulitin ko na po. Malayo kasi pinanggalingan ko, kaya bear with me please. So, ang iglesia nito ay dapat gumana sa pagkakaisa at pag-ibig. Kasi kung wala po yung lahat, madaling sabihin na, ano, pastor, sige, assign mo ko dyan. Hindi in-assign ka. Wala namang pagkakaisa at pag-ibig. Ayaw mo namang ayaw mo namang, ano ba ba? O, 5 kayo doon sa isang grupo. O, sabi ng isang leader, ninyo, kung meron man, ito gawin natin. O, humingi ka na sa pastor ng role mo, eh, hindi ka namang gumagawa doon. So, walang pagkakaisa. Walang pag-ibig. Hindi nga kayanin. So, ang isang hating iglesia, o may pagkawatak-watak, o hindi magkakaintindihan, ito po ay isang mahinang iglesia. Manhina po siya. Ang pinakamalaking panganib ng iglesia ay hindi sa panlabas lang, kung ano yung nakikita ng panlabas doon, o kaya merong persecution na nasa labas. Hindi po yun. Kundi, ang panganib dito sa iglesia nito ay pagkawatak-watak dito sa loob. Yun po ang pinaka mapanganib. Ang strategy po nito ay ginagamit ni Satan upang pag-awayin ang mga mananampalataya dito sa iglesia nito. Ang mga ito nagiging sanggip ng mga inggitan, sama ng loob, at pagkabaha-bahati. Ginagamit po yun ni Satan. Ngunit, tinawag po tayo ni Jesus na maging isang katawan na nagtutulungan sa pag-ibig. Yung po yung gusto, ano sabi niya sa John chapter 13, verse 35? Sabi niya doon, sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa bawat isa. Hindi po dahil malaki yung church na yun, hindi po dahil mayaman, hindi po dahil ang ganda ng kanilang programa, ang magaganda yung kanilang mga ginagamit, hindi po yung nakikilala lang po ang isang mananampalataya kung meron po silang pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga po, yan ang sinulat ni John chapter 13, verse 35, tulad ng isang physical na katawan na hindi maaring gumana ng maayos kung ang isang bahagi
nito ay may infection o nasugatan, kagaya ng aking illustration kanina. Hindi rin nagiging epektibo ang iglesia kung ang mga miyembro nito ay may alitan at bidwaan. Hindi ko po kayo kilala, wala kang sinabi sa pastor sa akin kung meron kayong problema. Ano problema? Wala. And I pray, dito sa ating pag-aaral nito, ay mauunawaan po natin ang role ng bawat isa at anuman ang ating layunin sa iglesia nito. Letter B. Ang iglesia ay matatawag po natin malakas kapag ang bawat miyembro nito ay nagtutulungan. Doon po siya lumalakas. Doon po siya, pag sila po ay nagtutulungan, makikita po natin na nagiging vibrant ang iglesia ito. Hindi ko po ba na napapansin niya na kapag tayo po ay nagtutulungan, ay nagiging masaya ang ating nararamdaman. Meron kasing pagkakaisa. So, ang katawan ay hindi nakikipagpaligsahan sa sarili nito. Hindi rin nakikipag-agawan ang puso sa baga. At hindi rin naiinggit ang mga kamay sa mga paa. Nakikita natin. Di ba dalawa yung ating paa? Paano siya gumagana? Di ba ganun? Hindi sila nag-paligsahan. Hindi kasi pwedeng ganito. Di ba? O kaya ganun. Pag maglakad ka. Kasi magpapaligsahan silang dalawa. Kailangan merong mauna o kaya sabay silang dalawa. Ganito siya. Ang gandang maglakad. So, dito, maski mismo sa ating parte ng katawan natin, isipin nyo na lang, kung ang puso ay hindi siya gumana ng maayos. Halimbawa ito, di ba marami tayong veins. Bawat veins pala yan, meron pala pinupunta ng dugo sa katawan natin para mag-supply ng oxygen, Ugat. So, kapag ang vein na yan ay iba ang pinuntahan. Iba yung ginawa niya. Napunta sa ibang bagay ng katawan natin. So, anong mangyayari niyan? Di ba mamatay tayo? Kasi naging iba yung kanyang ginagawa. Meron po dito sa iglesia ito na kung saan kayo tinalaga, iba yung ginagawa mo. Ayaw doon sa pagkatawag sa'yo. Kaya tuloy, dahil hindi nagtutulungan ang mga miyembro, bawat bahagi ay nagtutulungan dapat upang mapanatiling malakas ang buong katawan. Gaya po na sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 16, sabi niya doon, mula sa kanya ang buong katawan na pinagkaisa at pinagtibay ng bawat litid ayon sa tamang paggawa ng bawat bahagi upang ang katawan ay lumago at mapatatag sa pag-ibig. So kapag ang bawat mananampalataya ay naglilingkod ayon sa kanyang itinakdang papel ng Diyos, magiging malakas, malusog, at epektibo ang iglesia ito. Tingnan niyo, ang isang matatag na iglesia po, ay malalaman lang po natin kung saan ang mga tao ay madali pong magpatawad. Sa yun, sa mga qualities ng isang matatag na simbahan. Mabilis magpatawad. Number 2, ang mga miyembro nito ay naglilingkod ng may kagalakan. Meron ba dito tayo murmuring dito, murmuring doon? So, pastor na ito, ako na naman nakita eh. Ako na naman lagi na lang ako. Sister, sabi ko naman, bakit ako? Ano naman si sister na lang? Ano si brother? Bakit ako na lang? Ang isang matatag na iglesia po ay naglilingkod na may kagalakan. Lagi naman ito eh.
Ang mga pinuno nito ay namumuno na may pagpakumbaba. Lahat po ng itinalaga nito na leaders o mga elders, makikita po na matatag ang iglesia kapag ito po ay namumuno sila ng may humility. Pag sila ay nagkamali, open po sila for the gift. Open po sila. Kasi yung iba, minsan, ang mga miyembro, nahiya naman sila magsabi na mali yung ginagawa ni leader kasi nga, minsan, ayaw nila gawin mayroong hindi pagkakagawa. Ayaw nila na magkaroon ng bidwaan. Pero malinaw po, ang salita ng Diyos, nakikilala po siya tayo kung tayo may pag-ibig sa bawat isa. Kaya kung mahal mo ang kapatid mo, sabihin mo, kapatid, mali yata yung ginagawa mo. So, meron pagpapakumbaba. Matatag ang isang iglesia kung saan ang lahat ng miyembro nito ay sama-samang nananalangin. Ginagawa po ba natin yan? Meron po tayong prayer meeting kapatid? Meron saan? Dito. Dito. Marami bang attendance? Yan ang magandang tanong. Hindi ka napatawa si pastor. Makikita po natin na ang church na ito ay magiging matatag kung meron tayong sama-samang panalangin. Dahil ang panalangin ay isang mabisang sandata ng isang pananampalataya at isang matatag na iglesia. Dahil kung wala po yun, maraming mga joint forces dyan kung saan ginagamit din ang bawat isa upang ang bawat isa ay masira. So dito, mga bilangan, may hamon po sa atin. Pinalalakas po ba natin o pinahihina itong iglesia nito? Nagkikipagtulungan ka ba sa iyong kapwa bilang o lumalaban ka sa kabila? Yun ba yung ginagawa natin? So, kapatid, magsimula ngayon. Maging bahagi po tayo ng pagpapalakas ng iglesia dito sa pamamagitan ng pagkakaisa at pag-ibig. At of course, panalangin. Number 3, malapit na po tayo matapos. Bear with me. Si Kristo po ang ulo ng iglesia ito na dapat natin siya sundin. Si Jesus po ang may otoridad dito sa iglesia ito. Siya po nagtatag dito, hindi sa pastor. Hindi. Siya po ang inilagay para maging pastor ninyo. So, ang bawat katawan ng tao ay may ulo. Tara, subukan natin ito. Di ba, naalala niyo yung meron isang case na siguro anong effect ng gusto? Kung mad siya, mabubuhay ka pa. Pero may mga bandaan pa na konti. Meron namang medium. Pag medium naman, bandaan na isa. Meron namang severe. Ang severe naman, either na makumatos ka. Ang result po nun ay brain dead. Kasi nandito po sa brain natin ang kumokontrol sa buong function ng ating katawan. Nagsesend po yan ng signal ang brain. Kapag ang brain na yan ayaw na mag-function, unti-unti ang bawat katawan natin, ang parte ng katawan natin, unti-unti siya mag-shutdown. And then later on, you will die. Kagaya po na sabi, ang ulo po ng iglesia nito ay ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang may otoridad upang mamuno, gumabay, at magturo po sa atin. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 18, at siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kataas-taasan. So kung ang iglesia ay hindi sumusunod kay Kristo, ito ay magiging mahina at mawawalan po ito ng direksyon. Kaya nga ang ating pastor,
Saan po siya nagpapasakop? Nagpapasakop po siya hindi sa main, hindi kung kanino, kundi sa ulo ng iglesia ito, ang Panginoong Yesu Cristo. Dahil siya lang ang may authority. Lahat po tayo ay nagpapasubmit doon. Kaya, kung ang ating pastor ay hindi na siya magpapasakop doon, ano mangyayari dito sa iglesia nito? Ay hindi magsasara. Matakot ako kayo. Magandang na tayo. Ano na mangyayari doon? Pero dahil siya ay tinawag ng Panginoon na maglingkod sa iglesia nito bilang isang pastor ninyo, nananatili pa rin kayo ngayon. Meron konti, minsan dumami, minsan konti, okay lang yun. Ang mahalaga po ay nagpapatuloy po tayo lahat. So dito, mawawala po ng direksyon, maging mahina po ito kung hindi po tayo nagpapasakop doon sa ulo ang iglesia. Number 8, ang iglesia po ay dapat sumunod sa misyon ni Kristo. Kaya nga po kanina sinabi ko, hindi lang po tayo tinawag dito na umupo, hindi po tayo tinawag dito para lang makinig, hindi po tayo tinawag dito para lang gumawa na kung ano man ang role ninyo. Tinawag po tayo sa misyon. Ano pong misyon yun? Anong misyon po natin sa buhay? Yung iba, misyon po, sulimanan. Lahat naman tayo, gusto natin yumaman. Sino ba kaya? Kaya ng pera. Lahat tayo. Ang misyon po natin, kaya tayo tinawag ng Panginoon, ay upang magbahagi ng salita ng Diyos. Makarinig sila, upang sa gano'n, sila rin po ay maligtas, sila rin po ay makakasama natin ito. Eventually, dadalo tayo. And eventually, lalakas tayo dahil dumadami tayo. And eventually, pagpapalain ito. Kaya kung gusto ninyo na ang iglesia ito, bago tayo pupunta doon, sa Mark chapter 16, verse 15, tinawag po tayo para ipangaral ang Ebanghelyo. Humayo kayo sa sanlibutan nito at sa lahat ng mga kakilala sa Panginoon. Gumawa ng mga alagad. Matthew chapter 28, kung saan po doon tinawag tayo sa The Great Commission. Number 3, tayo po ay tinawag, hindi lang umupo dito, kundi maging liwanag ng mundong ito. Sino sa inyo may liwanag? God ba? O handap-handap? O wala na talaga? Baka pag nahalo na tayo sa ibang hindi mananampalataya, hindi ka na ma-identify kapatid. Kasi wala na yung ilaw. Kasi nahihiya ka na rin. Ayaw mo ma-identify na born again ka. Ayaw mo ma-identify na isa kang Christian. So, ibig sabihin, sayang. Sayang ang pagkatawag po natin dito sa iglesia ito. Ang isang matatag na iglesia ay kailangan passive po siya. Passive, hindi siya palaging, kundi lagi po siyang move forward. Yun po ang isang matatag na. Kaya nga, kung meron po kayo dito, mga programs na pwede makatulong upang lumago ang iglesia nito, go ahead! Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Huwag nyo sabihin, wala akong alam, pastor, kasi ito lang natapos ko, pastor, mahirap kami, wala akong pera, pastor, ang hirap pumunta dyan kasi napakalayo, ang daming reklamo. Huwag po ganun. Kung gusto ninyo makita itong church nito na lumago, tumatag, at meron kayo isang programa na implement ng ating pastor, go ahead! Sama-sama. So, ang isang matatag na iglesia ay very passive. Ito ay aktibong umaabot sa mga nawawala at gumagawa ng pagbabago. Kung masyado tayo nakatuon sa mga panloob na bagay, ngunit hindi natin naaabot ang iba, tayo po ay nabibigo bilang katawan ni Kristo. Wag po, hindi po dito natatapos ang role natin. Lumabas po tayo. Dahil kung hindi po natin ito i-share sa mundo, sayang. Redeeming the time, for the time is evil. Kaya, sabi ko nga sa kapatid, pag-retire na ako dun sa Canada, uwi po ako dito for 6 months.
Gugugunin ko po yung 6 months na yun para kontakin lahat ng mga network na dito. Kung meron silang programa, sama ako doon. Kung sabihin nila, punta tayo doon sa Sierra Madre dahil nandun ang mga unggoy, sabi ko, maganda, at least mag-high man lang tayo doon sa kanila. And eventually, kung meron tayong makita mga IPs doon, maganda. Dahil may tao pala doon. So, I'm very much willing to do that. Kasi, sayang. Sayang. Kung nandito lang tayo sa comfort zone na ito, ay hindi tayo lalago. Kung ganito na lang tayo. Magtinginan na lang, pare-parehong mukha. Na lang. So, dito mga minamahal, may hamon ulit sa atin. Ang iyong iglesia ba ay tunay na sumusunod kay Kristo o nawawala na sa tamang landas? Hindi ko alam, hindi ko kayo kilala. Walang kinuwento sa akin ng inyong pastor. Hindi ko alam kung may problema ang church na ito. Wala nang sinabi sa akin. Kaya nga ang tanong, ang hamon sa ating ngayong araw na ito, ang iglesia bang ito ay tunay na Kristo o nawawala na sa tamang landasin? Mga kapatid, it's about time to wake up. It's about time to commit. It's about time to move forward. And it's about time, mga kapatid, to pray. Saan ulag ko? Bro, Tingin masaya natin. kasi. Tingin mo. Ibibigay naman yun. Tanan to. Ang problema lang, kung hindi natin nagpapasakot, Hi, kung meron guys. pa kawatak-watak, kung Hello, kanya-kanya, guys. kung maraming inggitan, Hi guys, kung hello maraming guys. tama. I'm very sorry, pero isa personal, kaya sabi ko nila, very personal, ang mensahe ng Panginoon. Ang gusto niya, patatagin ang iglesia. So sa conclusion po, mga minamahal, kung nais natin patatagin ang iglesia nito, dapat natin kilalanin na ang bawat miyembro ay may layunin. Kapatid, meron ka layunin. Meron. Ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo at ang mahalaga ang iyong papel na ginagampanan. Number 2, kung nais natin patatagin itong iglesia nito, dapat natin magkaisa sa pagmamahal at pagkakaisa at magkaisa. Ang isang nagkakaisang iglesia ay makapangyarihan. Hindi yan basta-basta matitinan. Ngunit, ang isang hating iglesia po ay mahina. Kapag merong isang, kahit sa loob mismo, ay nagkaroon ng isa lang, at pinabayaan yan, at tinalaw natin, nakikita naman natin, nasaan pala si brother? Ano pala ang tataka dito? Ano po si sister? Hindi mo siya nakikita. Ano nangyayari sa kanya? Kamusta na pala siya? So, kung nais natin patatagin ang iglesia ito naman, ay kailangan po natin magpasakop kay Kristo bilang ulo ng iglesia ito. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagsunod kay Jesus at sa pagtupad ng kanyang misyon. Ibig sabihin, hindi lang po natatapos sa pagpunta rito, hindi natatapos sa pagpupo, hindi natatapos sa pag-worship, hindi natatapos sa pagpiling, kundi tayo po ay paggamit, lalabas, at gampanan po natin ang ating pagkatawag, ang ating misyon. Ngayon, ang tanong ulit, kapatid, very personal ulit ito galing sa Diyos. Ginagampanan mo ba ang iyong bahagi sa katawan ni Kristo? Kayo lang po makakasagot at ang Panginoon. Kayo lang po ang may relasyon sa Panginoon. Hindi ko magigilala, and even the pastor itself, hindi niya kilala kung gaano kayo katatag, kanalim sa inyong relasyon sa Panginoon. Sa pagtatapos po natin, salamat ng marami, tayo po ay tumindig bilang isang katawan at nagkakaisa sa layunin at naglilin ko sa pagmamahal at sumusunod kay Kristo upang ang kanyang iglesia ay mananatili itong natatag. Tayo po ay manalangin. Hingin po natin sa ating Panginoon ang kanyang ibinigay na mensahe sa atin sa araw na ito ay nawa. Ito po ay maging simula Thank you for watching. na ang iglesia nito po ay lalago. Thank you for watching. Kung hindi man ngayon, little by little, step by step,
At kung hindi pa, let's work together sa pagmamahal at pagkakaisa at pagtutulungan. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon. Ang pagkaisa po ang kanyang mga anak. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, ang pakabuti mo sa amin. Tunay nga, Lord, na kami po, Lord, ay minsan bilang anak mo, Panginoon, ay nahihirapan. Dahil na rin po sa dami ng mga concern, ng mga pangailangan. Minsan po, Lord, i-divide ang aming role sa aming family, sa aming mga kaibigan, sa mga anak, asawa, at tumagdag pa, Panginoon, ang aming role dito sa church nito. Minsan napakahirap, Panginoon, pero ikaw mismo nagsabi. Tinawag niyo kami upang karoon kami ng layunin na hindi niyo kami tinawag para lang doon, kundi tinawag niyo kami para patatagin ang iglesia na kinahihinipan namin sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-unawa, pagmamahal, pagkakaisa, pagtutulungan. Kung wala po sa puso namin yung Lord, forgive us. At hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng espiritu mo ng pag-unawa, pagmamahal, pagkakaisa. I pray, Lord, ang simbahang ito, Panginoon, ay dyan po magkakaroon ng ground, pundasyon, Panginoon, upang lalago ito. Ikaw, Lord, ang pulo ng iglesia ito, ikaw po nakakaklar, pangangailangan nila. Lord, gamitin mo po ang mga anak mo upang mas lalo pa, Panginoon, maging vibrant ang iglesia ito, Panginoon. Na kung loloobin mo, in a few years, makakabalik pa ako rito, Lord. I pray na sa pagbalik ko, Lord, ay hindi na po ito ganito kaliit, kaunti, kundi lumaki na, gumanda. Or baka lumipat na sila ng lugar na mas malaki, may concrete, aircon. Napakaganda pa ito. We pray for that. Wala akong posible sa ganito. But again, magsimula po sa bawat isa sa amin. I pray each and every one na mga mananampalataya sa iglesia nito, Lord, be merciful unto them. Give them the spirit of love, forgiveness, at pagtutulungan. Ngayon din, tinataas ko ang pastor nito, Panginoon, ng ating kapatid, Napatagin mo ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Alam ko, napakahirap na kanyang role. Ang dami niyang intindihin, hindi na kanyang pamilya, mga anak, affairs, inintindi niya kung paano kumita, Panginoon, pag-tustos siya sa kanyang family, at marami pa siyang inintindi, Panginoon. I pray, Lord, na ang simbahan ito mismo, Panginoon, ay tutulungan siya upang maganap niya, Panginoon, ang role niya na kung saan siya tinawag bilang isang pastor. Ikaw siya nanin ng wisdom. At ikaw rin po, Panginoon, ang siyang i-bless mo ang kanyang mga plano para sa kanyang family, para sa kanyang ministry, sa kanyang pagkatao, Panginoon, and the rest of this congregation, Lord. Salamat, Panginoon, at salamat sa araw na ito. Tunay nga po, Lord, na ikaw pa rin ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan. At wala pong posible, Panginoon, kung kami po lahat ay nagkakaisa at kami po ay sama-sama na nanalangin. In Jesus' name, Amen. Amen.